Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Isa rin po ako sa mga libu-libong taga-subaybay ng inyong programa. Hindi lang kasi nakaka-inspire ang mga sulat na iyong binabasa, kundi ito ay nagbibigay din ng aral at leksyon sa aming lahat. Alam mo Papa Dudut, sa bawat sulat na iyong binabasa ay nakaka-relate ako. Madalas pa nga ay umiiyak ako, tumatawa at nai-in-love. Kaya minsan naisip ko na darating ang araw na kwento ko naman ang iyong mababasa para aking mapakinggan. Papa Dudut, lahat naman tayo ay may pangarap sa buhay. Naalala ko pa noong bata pa lamang ako. Ako na pag may dumarating na eroplano ay tumitingala ako sa langit. Saka ko sasabihin, ako, kailan kaya ako makakasakay ng eroplano? Balang araw ay makakasakay din ako ng eroplano at pupunta ako ng ibang bansa para doon ay magtrabaho. Siguro Papa Dudut, eto na ang araw na handa na akong isulat at ibahagi ang kwento at sana'y mapili po ninyo. Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Velin. 5 po kami magkakapatid, 3 babae at 2 naman po ang lalaki. Ako po ang bunso sa aming magkakapatid. Dati ang saya po ng pamumuhay ng pamilya namin. Hindi naman po kami mayaman, hindi rin po kami mahirap. Kumbaga ay nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Masipag kasi ang aking mga magulang, pero mas close kami ng tatay ko. Minsan nga kapag gusto ko ng laruan ng kuya ko, tapos ayaw niyang ibigay, ay isusumbong ko siya. Tay, tingnan mo si kuya ayaw niya akong pahiramin ng laruan niya. Biglang sasabihin naman ni tatay na pahiramin niyo muna si bunso ng laruan. Alam niyo naman na bata pa yan. At madalas kahit kasalanan ko, sila ang napapagalitan. Sabi ng tatay ko, intindihin nyo yung kapatid nyo, bata pa yan. Kaya unawain nyo. Si tatay ay isang taxi driver. Ang bisyo niya ay alak at sigarilyo at si nanay naman nagmamanicure at pedicure. Wala siyang bisyo katulad ni tatay. Pero bilib ako sa kanila kasi minsan pag walang biyahe si tatay, pupunta siya ng dagat para naman manghuli ng isda, ng tahong, talaba at kung ano-ano pa para maibenta nila ni nanay. Ganon po sila kasipag. Pero Papa Dudut, masakit pala na sa murang edad na 8 ay bigla na lang kaming iniwan ng aming nanay. Umabot kasi sa puntong hindi ko akalain na ang dating masayang pamumuhay naming pamilya ay mapapalitan ng lungkot. Dahil si nanay ay nagpasyang lumuwas ng Maynila para mamasukang kasambahay. Para na rin daw makauwi siya sa Maynila kasi ang tagal na rin daw niyang hindi nakakauwi simula nung nag-asawa sila ni tatay. Kaya pinayagan naman siya ni tatay kahit ito ay labag sa kalooban niya. Araw na ng pag-alis ni nanay, iyak ako ng iyak. Nay, huwag ka na lang pong umalis. Dito ka na lang po. Huwag mo kaming iwan. Umiiyak na sabi ko kay nanay. Babalik din kaagad ako anak. Magtatrabaho lang si nanay.
Magpapakabait kayong lahat kay tatay ha. Mahal na mahal ko kayo. Ikaw George, alagaan mo yung mga kapatid mo ha. Ikaw ang panganay. Ikaw din Rica, Joyce at John. Bantayan ninyo ang kapatid ninyong si Velin ha. Mahal na mahal ko kayo. Pero lumipas ang isang taon ay hindi pa rin nakakauwi si nanay. Bagamat ay nagpapadala naman siya ng pera. Minsan sa isang buwan siya kung tumawag at hindi pa kasi uso ang cellphone noon at tanging landline lang. Papa Dudut, dumating ang araw na lagi na lang umuuwi si tatay ng lasing. Alam ko kasi halos na gabi-gabi ko siyang hinihintay sa pag-uwi. Hindi kasi ako makatulog kapag wala siya. Ganon ko siya kamahal. Isang gabi na hinihintay ko siya. Ang sabi ko, bakit kaya wala pa si tatay? Anong oras na? Dito lang ako sa labas ng bahay. Hihintayin ko siya. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang dumating at lasing na lasing. Pagkatapos ay napahiga siya sa lupa. Hindi na siya makatayo at iyak lang ako ng iyak. Tay, tumayo ka na dyan. Doon ka sa loob humiga. Huwag dito, ang dumi-dumi dito eh. Sige na tay. Inabot pa ako ng madaling araw at hindi ko siya naipasok sa aming bahay. Doon na siya tuluyang nakatulog. Pero hindi ko siya iniwan Papa Dudut dahil ganon ko kamahal si tatay. Isang hapon lumabas si tatay para bumili ng kanyang sigarilyo. Nagtataka kami bakit isang oras na ay wala pa rin siya. Nagpunta ako ng tindahan at nakita ko siyang nakatulog sa upuang kahoy. Ang sabi sa akin ng tindera, Velin, ano bang nangyayari sa tatay mo? Kanina pa siya dyan eh, nakatulog na yan. Hindi man lang nagsasalita, may sakit ba yan? Yung mga mata niya naninilaw na. Hindi ko po alam eh. Tinawag ko yung kuya ko. Kuya, gisingin mo doon si tatay. Pauwiin mo na. Maya-maya pa ay dumating na sila. Nagtataka kami Papa Dudut kung ano ang nangyari sa tatay namin. Alam naman niya ang bahay namin pero lumampas siya sa paglalakad. Ayon din sa kanya, dumidilim din daw ang kanyang paningin. Hindi daw niya kami nakikilala. Umiyak na kaming lahat. Ayon din sa kapitbahay namin ay makakabuti kung dadalhin namin si tatay sa ospital. Sa tulong ng kapitbahay ay nakatawag kami ng ambulansya. Wala pa po kaming pera eh. Hindi pa po kasi nagpapadala si nanay. Heto ang 500, sige na. Saka nyo na lang akong bayaran. Year 1999 Papa Dudut ay malaki na rin ang halagang 500 pesos. Dahil hindi pa naman mahal ang mga bilihin noon. Nadala nga si tatay sa ospital. 2 araw na siyang nakakonfine doon. Yung kuya kong panganay ang nagbabantay. Wala na rin kaming pera. Kaming 4 ang naiwan sa bahay at hindi pa rin alam ng mga kapatid ng tatay namin ang nangyari sa kanya. Isang hapon ay nagpa siya ang ate ko na puntahan yung kapatid ng tatay namin. Kahit pa hindi kami sigurado sa eksaktong address nito. Ang sabi ko, sasama ako. Huwag niyo akong iiwanan dito. Ang sabi naman ng ate ko ay huwag na kasi wala tayong pera. Eksaktong pamasahe lang ito at babalikan ka na lang namin. Pero wala silang nagawa Papa Dudut sa pagpupumilit ko. Kaya naman naisama nila ako. Pero Papa Dudut, talagang sigurong kasama namin ang malas ng gabing yon. Gabi na kaming dumating at halos lahat ng tao ay tulog na. Hindi namin natunton ang bahay ng Tito Ben namin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ang sabi ng ate ko dahil wala na tayong pamasahe ay maglakad na lamang tayo papunta sa ospital. Dumampot pa nga kami ng bato bilang armas namin sa mahabang lalakbayin namin. Siguro Papa Dudut ay mga 20 kilometros ang nilakad namin. Inabot na kami ng umaga hanggang tanghali pero nagpapasalamat kami Papa Dudut at walang nangyari sa aming masama. Pagod, gutom ang dinanas namin. Nakita kong isang karinderya. Ale,
Pwede po bang makiinom? Uhaw na po kasi kami eh. Sabi ng Ale, halik kayo at dito na kayo uminom. Saan ba kayo galing? Ayon, kinwento namin ang buong pangyayari. Naawa sa amin ng Ale at pinakain niya kami pero tinanggihan namin. Huwag na po, salamat na lang po. Konting lakad na lang po, makakarating na rin po kami. Mauuna na po kami. Kapag naiisip ko ang mga pangyayaring yon, Papa Dudut, ay napapaluha talaga ako. Akalain mo ha, sa edad na 8 taon pa lamang at yung 2 ate ko ay nasa 10 at 12 gulang, ay nakaranas kami ng ganong klase ng hirap. Kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin kami sa ating Panginoon na hindi niya kami pinabayaan. Buwan ng Hunyo taong 1999, doon na kami nakatira sa tito namin. Habang nasa ospital ang tatay namin at kinabukasan ay dumating ang kuya ko ng madaling araw at dalang balitang wala na raw si tatay. Bigla na lang tumahimik ang buong bahay at nabalot ng lungkot. Lalo na ako. Tumakbo ako ng mabilis patungong dagat, sabay sigaw at iyak. Tay, bakit mo ako iniwan? Bakit mo kami iniwan? Wala na nga si nanay pati ikaw. Iniwan mo na rin kami. Yun lang ang tanging lumabas sa bibig ko ng mga sandaling yon. Iyak pa rin ako ng iyak at hindi ko talaga matanggap ang mga pangyayari. Pagdala ng bangkay ng tatay ko ay nagpasya ang tito ko na doon na lamang iburol sa bahay nila ang bangkay ni tatay. Natanggap na rin ang nanay namin ang balitang wala na si tatay. Bakit ang pakiramdam ko, Papa Dudut, ay siyang sinisisi ko sa mga nangyari sa tatay ko? Sabi ko pa nga sa sarili ko, kung hindi siya umalis, sana ay hindi mamamatay ang tatay ko. Napapaiyak na lamang ako ng mga panahon na yon. Gabi-gabi akong natutulog doon sa ilalim ng kabaong ng tatay ko. Masakit at mahirap talaga, Papa Dudut. 2 araw pa bago dumating si nanay. Sa pagdating niya ay halos hindi ko siya matignan at kausapin. Siya pa rin kasi ang sinisisi ko sa mga nangyari. Dumating ang araw ng libing ng tatay ko. Kagaya lang dati ay hindi pa rin namin matanggap ang nangyari at tanging malakas na pag-iyak lamang ang maririnig mo sa buong sementeryo. After 3 years, tuloy pa rin ang buhay. Kahit wala na si tatay ay mag-isa kaming tinataguyod ng aming nanay. Nakapagtapos ng high school ang panganay namin at nagpa siya itong magtrabaho para matulungan si nanay para sa amin. Nasa grade 5 ako nang nag-asawa ulit ang aming ina at doon na siya tumira sa asawa niya. Minsan dinadalaw kami para abutan ng pera pero hindi sapat yon para sa pang-araw-araw na gastusin namin. Kaya huminto na lamang ang 2 kong ate sa pag-aaral habang yung isa naman ay tumira sa tito namin dahil sa kagustuhan niyang makapagtapos ng elementarya at high school. Ako naman, Papa Dudut, ay tuloy din sa pag-aaral. Gumawa din ako ng paraan para makapagtapos ng elementarya. Halos lahat yata ng pagkakakitaan ay pinasok ko na. Mag-igib ng tubig sa kapitbahay, magtapon ng basura, magbenta ng ice buko, ice candy, pulburon, pastillas at kung ano-ano pa. Lahat ng yon, Papa Dudut, ay kinaya ko. Pero hindi pa rin ako nakatapos ng high school. Nakapagtrabaho ako, Papa Dudut, bilang isang kasambahay at doon ko nakilala ang unang naging boyfriend ko. Walang iba kung hindi si Mateo. Isang scholar at working student. Mabait at maalaga siya, Papa Dudut. Dinala pa niya ako sa kanila para ipakilala sa pamilya niya. Nagustuhan naman ako ng nanay niya. Tulad ko ay wala na rin siyang tatay. Pero hindi nagtagal ay nagkalayo kami. Dahil umalis na ako sa amo ko. Dahil wala pang cellphone noon ay nawalan kami ng komunikasyon. Nagtrabaho ako ulit at napasok sa isang fast food chain bilang isang crew doon. Sa trabaho ay nakilala ko naman si Erwin. Boyfriend ko po siya. Nabalitaan ng mga kapatid ko na nag-asawa daw ako. Pinagalitan nila ako.
Ang sabi ko ay hindi yan totoo. Nagtatrabaho ako at boyfriend ko pa lamang yon. Hindi ko naman asawa. Sige, hayaan ninyo isang araw ay mag-aasawa ko. Yun nga ang nangyari, Papa Dudut. Nagsama kami ni Erwin at isang taon ay doon ako nabuntis. Napilitan akong huminto sa pagtatrabaho dahil sa aking pagbubuntis. Okay naman kami ni Erwin. Nagtatrabaho siya bilang isang salesman. Papalapit na ang Pasko at nagpa siya akong umuwi muna sa amin para doon magpasko. Okay naman kay Erwin yon at siya naman ay sa tita niya. Doon siya lumaki kasi bata pa lamang daw siya noong nagkahiwalay ang mga magulang niya. Pagkatapos ng Pasko, Papa Dudut, ay ang pagkikita at pagsasama naming muli ni Erwin. Mahal na mahal ko talaga siya. Binili ko pa nga siya ng regalo bago ako umuwi sa inuupahan naming bahay. Pagdating ko sa bahay ay wala pa siya. Nagtataka ako kung bakit at anong oras na ay wala pa siya. Ang ginawa ko ay pumunta ako ng tindahan at tumawag ako sa kanila. Hello po, andyan po ba si Erwin? Ha? Wala dito, bakit? Sino pala ito? Ganun po ba? Asawa niya po. Sabi po niya kasi sa akin, dyan daw po siya magpapasko. Pasko? Hindi naman nagpupunta rito sa Erwin eh. O siya, hayaan mo, pag dumating dito, sasabihin ko na tumawag ka. Napaisip ako, Papa Dudut, pagkatapos ay tinignan ko yung mga gamit niya. Kulang yung mga damit niya. At wala yung isang unan at kumot namin. Nagtataka pa rin ako kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng isang oras ay dumating siya. Papa Dudut, habang tinatype ko po ang mga pangyayaring ito ng buhay ko, ay napapaluha na ako dahil naaalala kong muli ang nakaraan. Pagdating niya, tinanong ko pa siya. Erwin, may problema ba tayo? Pasensya ka na ha. Kailangan ko na kasing umalis eh. Pupunta ako sa tita ko. Alam mo Erwin, sinungaling ka. Bakit kulang yung mga damit mo at gamit natin? Sabihin mo sa akin ang totoo. Umiiyak na ako ng pagkakataong yon, Papa Dudut. Pasensya ka na. Sana mapatawad mo ko. Ano bang ginawa ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Ibinigay ko naman lahat sa'yo pero bakit? O sige, kung yan ang gusto mo, hindi mo na makikita ang anak ko. Luluwas kami ng Maynila. Ilalayo mo sa akin ang anak ko? Tanong ni Erwin. Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka sa amin. Pero nakikiusap ako. Kahit ngayong gabi lang samahan mo muna ako. Patawad. Sabay lagay ng maliit na papel sa bulsa ng bag ko at hindi ko yon nakita. Tinulak ko siya ng malakas at napatumba siya sabay alis. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Parang sasabog ang dibdib ko at hindi ako nakatulog ng maayos. Namumugto din ang aking mga mata. Kinabukasan ay inayos ko ang sarili ko at niligpit ang mga gamit ko. Doon ko nga nakita ang isang kapirasong papel na may cellphone number. Tinabi ko yon at naisip kong bumili pa siya ng cellphone. Umuwi na ako sa amin at ang sabi pa ng ate ko ay bakit ako bumalik. Excited ka pa kahapon eh. Nasa na yung asawa mo? May trabaho siya ate kaya dito muna ako. Ang sakit, Papa Dudut, na itinago ko yon sa kapatid ko. Ang mga pinagdaraanan ko. Wala silang kaalam-alam kahit na malaki na ang tiyan ko, Papa Dudut, ay nakikipaglabada pa rin ako para lamang makaipon ng pera sa panganganak ko. Dumating na nga ang araw ng panganganak ko at okay naman, Papa Dudut. Walang naging problema kahit sa bahay lang. Isang sanggol na malusog ang isinilang ko. Ang sarap pala ng pakiramdam, yun ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. Makalipas ang 2 buwan ay kailangan kong magbalik sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Kaya naman naiwan sa nanay ko si Baby Darlene para sa pangangailangan niya. Kaya ginawa ko ito. Lumuwas ako ng Maynila para mamasukan kasama ko ang ate ko at ang hipag niya. Buwan-buwan ako nagpapadala ng pera para sa anak ko.
Kahit walang matira sa akin ay ayos lang. Masaya na ako. Bigla ko na lang naalala si Erwin at sinubukan kong tawagan ng numerong iniwan niya. Hello? Pwede ba kay Erwin? Si Erwin wala dito eh. Binenta na niya ang sipi niya sa akin. Pumunta siya ng Iloilo para doon magtrabaho. Ganun ba? Okay, salamat. Minsan naaalala ko ang aking tatay, Papa Dudut, lalo na sa pagsasapit na ang araw ng Pasko. Kasi ang araw na yon ay espesyal para sa amin. Alam niyo naman na ang araw na yon ay araw ng pagkasilang ni Jesus. Ganon din ang tatay ko. Yun din ang araw ng kapanganakan niya. After 1 year sa ibang bahay na naman ako nagtrabaho. Napadpad ako sa probinsya ng aking lola at doon ko nakilala si Chris. Naging kami pero hindi rin nagtagal dahil ayaw ko sa nanay niya na isang mata pobre. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan at kabarkada. Inuman dito, inuman doon. Yon ang bisyo ko pagkatapos ng trabaho. Marami ring manliligaw sa akin, Papa Dudut, pero hindi ko na tinanggap. After 1 year ay nakilala ko rin itong si Ronald, isang magsasaka. Mag-boyfriend pa lamang kami noon nang nabalita ring nakipagtanan ako at nag-asawa na. Nagalit ang nanay ko at ang sabi ko pa, hayaan mo bukas mag-aasawa na ako. Kinabukasan ng gabi, uminom kami. Tinanong ko si Ronald kung kaya na niya akong buhayin at ang sagot niya ay oo, kaya ko. Sabi ko, ano bang hinihintay mo? Umuwi na tayo sa inyo. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Nagsama kami year 2009. Nang kinasal kami ay simpleng kasalan at nairaos din namin ng maayos sa tulong ng mga magulang ni Ronald. Nandyan yung away-bate, away ulit tapos magbabate. Nakakasawa pala yon. Lumipas ang 1 taon, ayaw ko pang magkaanak pero nagmamakaawa si Ronald na kahit isa lang daw muna ay bigyan ko siya. Kaya pumayag ako. After 1 year ulit ay nabuntis ako at tuwang-tuwa nga si Ronald. Sa wakas ay magiging tatay na rin ako. Ang sayang pagmasdan. Hindi doon natatapos ang lahat. Dumating ang pagsubok na kailangan naming maghiwalay. Kung hindi sana nakialam ang mga biyenan ko, baka naayos namin ang gulo. Umalis ako sa bahay nila kasama ko ang anak ko. At doon kami tumuloy sa pinagtatrabahuhan ko. Mabuti na lamang at mababait sila, tanggap nila ang anak ko. Si Ronald naman ay pumunta siya sa amin at gusto niyang magsama kaming muli. Okay lang naman sa akin kasi mahal ko siya. Asawa ko siya. Ang sabi ko sa kanya, sige maghahanap ka ng matitirhan natin. Hindi nga nagtagal ay nakahanap din siya at nagsama kaming muli. After 1 year muli, Papa Dudut, ay inojoke ako ng tita ko na pwede raw akong mag-ibang bansa. Nakapag-isip na ako at buo na ang pasya kong mag-ibang bansa. Sabi ko pa sa sarili ko na sa wakas ay matutupad ko na rin ang pangarap ko noong bata pa ako. Pinag-usapan namin ni Ronald at pumayag naman siya. Year 2012 ay inayos ko ang papers ko. Dumating na naman ang pagsubok sa amin ni Ronald at naghiwalay kami. May time pa na tinago nila ang mga papeles ko para hindi ako makaalis. Nakakainis, hindi ba, Papa Dudut? 1 buwan na lang bago ang alis ko, naging okay na kami ni Ronald at nakiusap sa akin na sa kanya ko na lang iwanan ang anak namin. Pumayag naman ako dahil siya naman ang ama at alam kong hindi niya pababayaan ang anak namin. Ang sabi pa niya ay gusto niyang magsama kaming muli sa pag-uwi ko. Hindi ako sumagot noon. Lumipad na ako papunta ng Dubai, 2 taon ang kontrata ko. Nahirapan ako dahil hindi marunong mag-Ingles ang mga amo ko. Mabuti na lamang at may naging kaibigan akong Muslim na nagturo sa akin ng mga dapat kong malaman. Kaya naman nagpapasalamat ako kay Lord at hindi niya ako pinabayaan. Mahigpit lang ang mga amo ko sa cellphone pero nakagawa pa rin ako ng paraan para magamit ang cellphone ko para sa pamilya namin. Minsan parang gusto ko nang sumuko pero kapag naaalala ko ang anak ko, nasasabi ko na lamang na kaya ko to para sa mga anak ko. Masaya rin ako, Papa Dudut, at nag-uusap na rin kami ni Erwin at pinatawad ko na siya. Magaan sa pakiramdam ko na mapatawad ang una kong naging karelasyon
Napakilala ko na rin siya sa anak namin at ngayon ay okay na sila. Tulad ng dati, ganoon pa rin kami ng napangasawa ko, Papa Dudut. Hindi na siya nagbago at nagawa pa niya akong pagtaksilan. Napakasakit noon, Papa Dudut. Kahit ganoon ay nagpapadala pa rin ako ng pera para sa anak namin. Sa ngayon ay nasa ibang bansa pa rin ako, Papa Dudut. Sakali mang mapili ninyo ang aking kwento, baka nasa Pilipinas na ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, naway nagbigay aral po ito sa ating mga tagapakinig. At sana'y matulungan ninyo po ako kung ano ang dapat kong gawin sa relasyon namin. Sa lahat ng inyong mga listeners, babasahin ko po ang inyong mga komento. Ano ba ang dapat kong gawin? Dapat pa ba ako makisama sa kanya sa asawa ko? Sa kabila ng lahat. Maraming salamat, Papa Dudut. Nagmamahal, Velin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.